Ito'y gawa sa balat ng mais o yung corn na ginawa ko pong tsinelas. Yan, ito yung ginawa ko, ni-roll ko po yung balat ng corn. Tinatawag yan sa Bisaya na pakpak. Yan, nilalagyan ko siya ng kaunting glue para mas didikit siya kapag ginagawa ko na siyang salapid. Yung pagsalapid ko pala nito ay inspired sa paggawa ko ng duyan or hammock. Ito yung ginagawa ko. Baka iniisip nyo na matibay ba ito? Oo, matibay ang magiging resulta nito kahit maliit lang yung pakpak. Pagkatapos nyan, ay kailangan siyang maging smooth, kaya kailangan siyang diktikin. Yan yung ginagawa para mas madali lang siyang igalaw at saka masarap siya sa paa kapag nagawa na siya. Yan, ito yan lang yung kailangan. Okay, tapos na itong isa. Yan, ito yung katapos na nagawa ko. Tsaka itong isa, gagawa ko ng kapares nitong left side. Yan, so ang gagawin lang, meron kayong hulmahan. Okay, medyo challenge tong part na to. Yan, i-roll lang siya. Ganyan yung gagawin. Yan, napaka-challenge na area. Yan, kailangan iikot lang. Yan, nakikita natin yung ginagawa natin na pag-ikot nito upang maging tsinelas. Yung pakpak pala ng mais, yun yung nakabalot sa corn na tinatanggal bago siya ibilad. Yan yung ginagawa natin na duyan. So, kailangan po siya na hipitan. Hawakan lang kasi para magporma siya na magiging tsinelas. Kaya mas sinsinan siyang ginagawa itong handmade na tsinelas. Makikita natin, mayroon akong ginawa dito na tinahi ko. Yan, ang purpose niyan para mailak ko yung unang bahagi sa gitna. Yung ginawa ko palang hilo is hindi yan ordinary na klase, kaya hindi siya madaling masira or maputol. Kasi nga gagawin natin siyang tsinelas. So hindi yan yung pantahi sa damit. Ginagawa yung pantahi sa strap ng mga bag. Yan yung available ko at medyo maganda din siyang gagawin. Yan. So ganyan yung gagawin, no? Kailangan talaga ng tiyaga. Yan, ito yung gagawin natin sa unang portion. Itulak lang yung hilo. Yung dagom pala. Yung dagom, tsaka yung hilo. Matibay po yan na klase na hilo, hindi yung ordinary lang na ginagawang pantahin ng mga damit. Kasi nga, kailangan talagang matibay siya. Handmade na tsinelas. Meron na ba kayong nakitang ganito na gumagawa? Actually, project to na pinagawa sa akin. Tinry ko lang. Ginawa ko, pinag-isipan ko. At meron din palang nagturo sa akin ng idea kung paano itong gagawin. Ang kagandahan lang sa aking part is may idea ako sa paggawa ng duyan na kinumbine ko dito. Yung paggawa rin ng tsinelas, nakita rin ako ng isang gumagawa dati. Kaya may idea din ako. Next ay nagtatahi din talaga ako ng tsinelas. Kaya yung mga idea na nalaman ko ay kombinasyon ng paggawa ng tsinelas. Yan. Wala akong idea kung magkano ang presyohan kapag ganito. Pero masasabi ko talagang napakatibay nito. Tsaka maganda sa paa. So itong unang bahagi, nakita natin, kailangan siyang ilak. Kasi nga, dadagdagan pa natin kasi maliit pa yung tsinelas. Okay. Yan. So, konti na lang. Nakita ko sa inyo na ako talaga yung tumatahi nito. Kailangan talaga ng effort. Yan, effort. Sige, bilisan natin yung pagtatahi. Okay, effort lang. Yan. Mahirap siya pero masaya ka kapag nakikita mo yung resulta sa effort na ginawa mo. Yan, handmade na tsinelas na gawa sa mais. Siya na-amaze ako, napakatibay din pala nito.
Yun nga lang, hindi siya madaling gawin. Kasi kailangan siya ng sipag, tiyaga. Tsaka yung paraan din ng pagtatahi. Kailangan may idea, masinsinan nito. Kasama na rin yung pantahi. Yan. Okay, yan. Tahi lang. Okay, kaunti na lang talaga, matatapos na to. Okay. Dito naman tayo sa gilid. Kaunti na lang. Tiyaga na lang sa pagtingin ng video ko. Yan. Okay, sige, papakita natin. Oh, 'di ba? Kaunti na lang. Excited. Yan, kita natin. Ito yung naging resulta. Yan, strap naman. Tapos na kasi, lalagay natin yung strap dito sa pakanan. Yan, lalagay natin. Okay, bilisan natin kasi baka nainip pa kayo sa video. Yan, yung lalagay natin yung paa para meron tayong yung pang-lock. Sa akin po yan nakabase yung paa. Yan, sa akin yung strap yan. Sinukat ko siya para maging okay talaga para maging pantay. Okay, tapos yan ay tahiin naman natin. So hindi rin siya madaling maputol itong sa strap nito. Kasi ulitin ko, hindi simpleng sinulid yung ginagamit ko dyan. Yan. Okay, ginawa ko siyang matibay. Dito naman sa gilid. Ito yung advantage sa part ko kasi may idea na ako. Almost 10 years na ako nagtatahi ng mga tsinelas. Kaya may kaunti akong idea kung paano siya maging matibay yung output nito. Hindi naman siya totally 100% pero makakasiguro talaga ako recommended yung matibay pala itong tsinelas na to. Ganito. Okay, so pwede na itong putulin itong sa gilid. Ayan. So itong portion na ginawa natin ay hindi pa yan tapos. Meron pa yung ilalagay na yung pakaw ng mais. Ayan. Lagyan natin ng glue para mas double yung pag-lock niya. Pero tatahiin din naman natin yan. Okay, nakita natin itong nagawa natin natahi na sandal na gawa sa mais. Okay, lilinisan lang natin. Ito isasampulan natin. Lalagay natin sa floor upang suotin itong klase na tsinelas gawa sa mais. Okay, meron pa tayong gagawin dito. Lalagyan natin yung kanyang husk or yung tinatawag na pakaw. Okay, nakita ninyo yung kabuuan nito at naging okay na. Yan. So, itong dalawa, yung sa kilid, meron siyang strap kasi may ilalagay tayo dito na panglinis. Yan. Nakita natin itong dalawa, ilalagyan natin itong rugby. Yan. Para natin naglalagay ng palaman. So, yung panglinis pala ginawa natin, yung patola ang ginamit natin dito. Okay, parang nagpapalaman lang. Tapos idikit natin to kapag okay na. Yan. Okay. Tingnan maigi. Yan yung naging resulta. Okay. Ngayon, tatahiin naman natin to. Itong ginamit ko pala na pantahi ay iba, no? Tapos yan, sample na. Meron na kasi siyang nilagay na sa ilalim yung panglinis para hindi siya masira. Okay, panglinis siya ng mga floor. Itong gamit natin handmade tsinelas na mula sa mais, may patol at pangkas. Ito yung pangalawang strap na nagawa natin. Kung nagustuhan nyo itong video, just like, share, and subscribe. Thank you.